Alam mo ba ang mga struggle ng isang ordinaryong lalaki sa modernong mundo ngayon? Karamihan sa atin, walang boses, walang muka, walang bilang, walang opinyon at walang pangalan. Iilan lang yung nakikita ng mundo at pinapansin ng mundo. Dahil karamihan sa atin invisible, tahimik na lumalaban, ni walang karapatan na magreklamo. This video might hurt you, hindi dahil gusto kitang saktan, kundi dahil gusto kong iparealize sa'yo kung isa ka mang lalaki na patuloy na lumalaban kahit walang nakakaalam. Tandaan mo ito, hindi ka nag-iisa at hindi ito self-pity na video. Dahil marami kaming ganyan din ang pinagdadaanan kagaya mo. Ang buhay kasi ng isang ordinaryong lalaki, tahimik na laban yan. Walang spotlight, walang palakpakan at madalas walang recognition at kahit acknowledgement man lang. At kung hindi mo ito matatanggap, dyan ka rin madudurog. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang totoong buhay ng majority ng mga kalalakihan at kung paano sila lumalaban kahit sobrang unfair ng mundo sa kanila. Kaya kung gusto mo ng mga ganitong klaseng content na tumatalakay sa totoong realidad ng isang lalaki, mag-subscribe ka na dahil hindi ito para sa mahihina. Kapag lalaki ka, ine-expect ng lahat na kakayanin mo anumang pagsubok o problema ang dumating kahit mag-isa ka lang. Sabi nga natin, hindi ba? No one is coming to save you. At totoo yan because sympathy for men is rare. May natatakbuhan ka pa ba kapag nahihirapan ka na o kinikimkim mo na lang? Kung meron, isa ka na agad sa masaswerteng lalaki dahil ang mundo hindi kanyan bibigyan ng special treatment kung ordinaryong lalaki ka lang. At kung maghihintay ka ng tulong, baka maiwan ka lang ng realidad. Kung lalaki ka, tapos may problema ka, walang ibang gagawa nito para sa'yo because responsibility is yours and yours alone. Ikaw ang solusyon sa problema. Nauunawaan mo ba yan? Kaya nga dyan nasusukat ang pagkalalaki mo kung gaano ka karesponsable sa mga problema mo. Because blaming solves nothing at mas lumiliit ang lalaking mapanisi. Inaako mo pa ba ang buhay mo o sinisisi mo na lang ito sa sitwasyon mo? Dahil kahit unfair ang mundo, ikaw pa rin ang gagalaw. Yan ang common ground natin. Dahil kapag titingnan mo sa iisang lente, makikita mo pare-parehong unfair ang mga buhay natin sa magkakaibang aspeto nga lang. At kung hindi mo tatanggapin yan, hindi ka rin makakausad. Kapag lalaki ka, oo, kailangan mong pigilin ang emosyon mo. Hindi dahil wala kang nararamdaman, kundi dahil kailangan mo pa ring magpatuloy kahit nahihirapan ka na. Men are trained to suppress their emotions because emotion without control is weakness. Tama naman, hindi ba? Kaya mo pa bang kontrolin ang emosyon mo o nilalamon ka na nito? Dahil ang lalaking hindi kayang i-handle ang sarili niyang emosyon, nagiging kawawang biktima ng malupit na mundo. At sa mundong ito, ang mahina, tinatabunan. Ito ang pinakabrutal na katotohanan sa majority ng mga lalaki. Kapag wala kang value, hindi ka rin kamahal-mahal. Lalo na sa panahon ngayon. Yan ang realidad at hindi na natin mai-reset yan. Your value determines respect. Kung wala kang maibigay na value, wala ka ring respetong makukuha. You are only as valuable as what you provide. Nauunawaan mo ba yan? Dahil ang lalaking walang value, invisible. Dadaan-daanan ka lang ng mga tao na para bang hindi ka nila nakikita. Basura ang tingin sa'yo. May pumapansin ba sa basura? Meron. Kapag kailangan ng itapon, masakit, di ba? Nakakalungkot. Kapag lalaki ka, hindi option sa'yo ang sumuko because your survival is daily. Kesyo sarili mo lang o may umaasa sa'yo, wala kang choice. Hindi ka pwedeng humanap ng sugar daddy na magsusustain sa'yo
dahil ikaw ang sugar daddy dapat. Naunawaan mo ba yan? Kailangan mong kumilos kahit pagod ka na. Because consistency beats emotion. Umaasa ka pa rin ba sa motivation? O lumalaban ka kahit pagod ka na? Dahil ang totoong lalaki, gumagalaw yan kahit walang gana. At kapag tumigil ka, maiiwan ka. Kung lalaki ka, walang sasalo sa iyo kundi sarili mo lang. Fear must be faced alone. Kahit natatakot ka, walang may pakialam sa takot mo. Walang tutulong sa iyo na harapin ang takot mo. No one can conquer it for you. Nasusundan mo ba yan? Kapag sila ang natakot, sa'yo sila tatakbo. Ngunit kapag ikaw ang natakot, wala kang tatakbuhan. Dahil ang lalaking takot, hindi rin yan umaangat. At ang takot na hindi mo kayang harapin, mas lalaki ito at dudurugin ka. Ito ang realidad mo bilang ordinaryong lalaki. Walang nakakakita ng effort mo. Walang may pakialam sa paghihirap mo. But silent work builds real strength because recognition is not guaranteed. Kumbaga, nasanay ka na lang na walang nakaka-appreciate sa mga ginagawa mo at sa iyo mismo. Kaya nga karamihan sa atin, hindi tayo sanay kapag may pumupuri sa atin, di ba? Father's Day, parang wala na lang dahil nasanay na tayong walang pumapansin sa atin. Nasanay na tayong gumalaw nang walang nanunood o nakakakita. Kaya ang lalaking umaasa sa recognition nagiging mahina. Kumbaga, mas nakatulong pa nga sa atin nung walang nakakakita dahil doon tayo mas lumakas. Makinig ka. Bilang lalaki, napaka-unfair ng buhay sa atin. Ngunit buhay pa rin naman natin ito. Kumbaga, you either take control or stay a victim. Naunawaan mo ba yan? Dahil kung magrereklamo ka, anong mangyayari? Wala rin naman, hindi ba? Kaso karamihan ng lalaki ganyan. Nagiging reklamador sa buhay na para bang siya lang ang nahihirapan. Kaya ang nangyayari, walang nangyayari sa buhay niya. Kasi kahit gaano ka-unfair ang mundo, may choice ka pa rin naman. Palagi ka pa rin may options at alam mo yan. Anong gagawin mo ngayon? Magiging biktima ka pa rin ba ng sitwasyon mo? O tatayo ka na at magpapakalalaki? Dahil sa dulo, wala kang ibang aasahan kundi sarili mo lang at ang Diyos ang pwede mong lapitan. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit ilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.